At eto na nga, success na. Natapos na installation ng katig. Sinubukan ko kagad buhatin ng ako lang mag-isa. At positive nga, kayang-kaya kong buhatin. Zap! Ako nga pala si Les. Tara, samahan niyo ako sa bawat journey ng mga trip ko sa buhay. Naniniwala ako na we only live once, kaya gawin nating special at memorable ang ating bawat araw. Ano? G? G! Grabe. Hindi ko alam guys kung paano i-introhan tong episode 5 na to. Sobrang saya ng puso ko. Ang layo ng pakiramdam na to kaysa nung una ako nagkaroon ng motor. Kahit na hindi naman ganun kamahal itong bangka natin. Sobrang thankful ako dahil sa wakas natupad na yung matagal kong pinapangarap simula nung bata ako. Ang magkaroon ng sariling simpleng bangka. Marahil para sa iba OA ako. Pero sobrang connected talaga ng pagbabangka sa childhood life ko. Kaya naman pinilit kong i-push itong content na to para magbigay pugay sa taong nag-introduce sa akin sa pagbabangka at pangingisda. Ang taong nagparealize sa akin na hindi naman kailangan ng mamahaling material na bagay para sumaya, na madalas natitake for granted lang natin yung mga simpleng bagay. Pero yung mga simpleng bagay pa na yun ang nakakapagparamdam sa atin ng tunay na kasiyahan. Ang taong tinutukoy ko yung yumao kong lolo. 9 years old ako noon nung tumira ako sa lolo't lola ko. Mangingisda si lolo, farmer naman si lola. Medyo nahirapan ako mag-adjust nung dumating ako sa probinsya nila sa Masbate. Mahirap ang buhay doon, isang kahig, isang tuka. Pero basta masipag ka, hindi ka magugutom. Halos araw-araw ang kasama ni lolo pangingisda. Pero hindi ako nagsasawa, basta siya ang kasama. Hindi ko nararamdaman yung pagod kahit maghapunan kami sa laot. Madaling araw gumigising na kami. Nasa 3 kilometro yung nilalakad para marating namin yung bangka niya. Bukid kasi yung kanila, malayo sila sa dagat. Mas nag-enjoy kasi ako sa pagpipishing kaysa tumulong sa mga gawain sa bukid. Kahit na alam ko na mas mapapagod ako kasi malayo yung lalakadin namin tapos maghapon pa ako magsasagwan. Wala kasing makina yung bangka ni lolo at maliit lang ito. Isagwan lang kasi yon at pandalawahan tao lamang. Noong mga panahon na yon ang pinoproblema lang namin pambili ng asukal at kape. Tsaka pambili ng mga rekado, asin, toyo, betchin, paminta, ganon. Pagkatapos namin mamingwit, binebenta namin yung sobra naming huli. Tapos kapag nakabenta kami, binibilan ako lagi ni lolo ng paborito kong tinapay. Pero alam naman natin sa pangingisda, hindi laging may huli. Minsan yung huli namin sapat lamang pang ulam. Kapag ganon hindi ko nabibili yung paborito kong tinapay. Narealize ko ngayon na isa siya sa naghubog sa akin kung paano makontento. Na hindi mo pwedeng ipilit yung mga bagay lalo't hindi mo afford. Nung bata ako, hindi ko naiintindihan yon. Minsan nagtatampo ako. Akala ko pinagdadamutan nila ako. Pero dahan-dahan naman ako nasanay. Natuto akong tumanggap na kapag hindi talaga kaya bumawi na lang sa susunod. Nagpapasalamat ako kasi ikaw yung nag-introduce sa akin sa ganitong hobby. Wala ka mang iniwan sa akin na marangyang material na bagay. Pero habang buhay kong daladala yung memories at mga aral na hindi ko na malayan na naituro mo sa akin. Na ngayon ko lang nare-realize lahat ngayong matanda na ako. Sobrang sarap balikan ng ganung lifestyle. Simple at payapang pamumuhay. Nagkakaproblema lang naman tayo mga Pilipino pagdating sa healthcare. Ang pangit kasi ng sistema dito sa bansa natin. Ayos lang naman sana ang pagiging mangingisda at farmer. Ang problema lang pag dumating na yung mga medical emergencies, doon na talaga nagkakalintik-lintik. Benta na si lupa, benta na si bangka, benta na si kabuhayan. Kaya sana dumating na yung panahon na magkaroon tayo ng maayos na leader. Teka, medyo nalayo na pala tayo. Gusto ko na din palang i-dedicate itong episode na to para sa mga solid followers natin na sinamahan tayo since episode 1. Ganun din sa mga bagong followers natin na nagtiwala. Kung bago ka lang sa channel ko, pwede mo akong i-follow para maging updated ka sa mga susunod pa nating adventures. Hihirit na din pala ako ng like at share. Next episode guys, bibinyagan na natin tong bangka natin. Sasama ko yung pamangking ko at mamimingwit kami sa laot. Tsaka pala guys, wala pang pangalan tong bangka natin. Baka mabibigyan nyo ako ng idea. Comment nyo naman guys yung mga suggestion nyo. Ilagay nyo na din kung taga saan kayo. Para naman na monitor natin kung taga saan yung mga active nating followers. Hanggang dito na lang mga ka-G. See you next episode. Peace out.